Isipin mo ito sandali. Paano kung yung mismong kalangitan, yung nakataas, biglang magdesisyon na i-audit yung pananalapi ng maliit ninyong barkada? Nako, nakakakabayan. Yung tipong mabubunyag lahat ng financial secrets ninyo. Oo, yung mga sikreto nyo sa pera, yung mga tinatagong utang, biglang ibubunyag sa pamamagitan ng isang banal na mensahe. Ito mismo yung hihimayin natin ngayon para sa ating malalim na pagsusuri. At napaka-interesting ng mga source materials natin ngayon eh. Totoo, kasi nakakuha tayo ng isang napakahabang audio recording, pati na rin ilang nakasulat na doktrina mula sa isang lalaking nangangalang Narciso Olalo. Narciso Olalo. Bale, para sa mga tagasunod niya, siya yung tinatawag nilang number one instrument. Kumbaga, siya yung pangunahing kasangkapan na pinili daw ng Diyos para manggamot at magpalaganap ng katotohanan. At sa pag-aaral natin sa mga materyales na ito, makikita mo kung paano bumangga yung malalim na pananampalataya dun sa napaka-practical na usaping tungkol sa pera. Yung mismong pagbangga na iyon, yung pinaka-fascinating na part dito eh. Kasi kapag binabasa mo yung mga notes, ang laking contrast talaga. Sobrang laki, di ba? Oo, kasi sa unang bahagi, puro malalaking konsepto yung pinag-uusapan. Mga dakilang pangitian, paghuhukom ng kaluluwa, mga himala ng panggagamot, napaka-spiritual ng level. Mataas na antas, kumbaga. Exactly. Tapos biglang-bigla babagsak yung usapan sa isang napaka-practical at detalyadong issue tungkol sa isang paluwagan ng magkakakilala. Ang dalang natin makakita ng ganitong sitwasyon eh. Yung pipong ginagamit yung banal na propesyon para resolbahin ang awayan sa utang. Okay, himayin natin ito. Dahil nung una kong makita yung outline, naisip ko, paano nangyari na ang isang taong may direktang linya umano sa itaas ay mag-aaksaya ng oras sa listahan ng utang na magkakumare? Nakakapagtaka nga ng kasi talaga. 'Di ba? Kaya para maintindihan natin kung bakit ito umabot sa ganito, kailangan muna nating kilalanin itong si Narciso Olalo. Based sa mga hawak natin, isa siyang faith healer. Pero ang napansin ko agad, may isang napakahigpit na batas sa ministeryo niya. Ano yung batas na yun? Libre ang lahat. Wala siyang maningil kahit isang sentimo. Wala siyang hininging donasyon kapalit ng kanyang panggagamot o kaya payo. Napakahalaga ng detalyeng iyan. Kasi yung pagiging walang bayad ng serbisyo niya, yan yung nagbibigay sa kanya ng matinding kredibilidad sa mga mata ng followers niya eh. Oo nga naman, kasi iisipin mo wala siyang pinansyal na motibo. Tama. Ngayon, kung susuriin natin yung mga dokumento natin, may tatlong pangunahing kapangyarihan na idinedeklara si Olalo. Ang una ay yung panggagamot gamit lang yung boses niya. Boses lang, walang ibang ginagawa. Boses lang talaga. Sinasabi doon na gagaling ang mga tao, marinig lang siyang magsalita. Basta't naniniwala sila na kasangkapan lang siya at si Jesus Christ talaga ang nagpapagaling sa kanila. Wow! Pero yung sumunod na kapangyarihan niya, diyan ako medyo kinilabutan eh. Ang tawag niya rito ay yung power of mind. Oo, yung power of mind. Ito yung kakayahan niyang makita ang buong kwento ng buhay ng isang tao kapag kaharap niya. At hindi lang yung mga ordinaryong detalye. Pati yung mga pinakatatagong asalanan? Pati iyon, nakikita niya lahat. At mas matindi pa, nakikita rin daw niya kahit yung mga kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Grabe. Tapos, isama mo pa dyan yung kakayahan niyang makita ang hinaharap, lalo na yung mga paparating na trahedya. Alam mo, nung binabasa ko yan, ang pumasok agad sa isip ko para itong pagkakaroon ng isang spiritual background check o kaya para siyang isang x-ray machine pero para sa kaluluwa ng tao. X-ray machine para sa kaluluwa, ang ganda ng term na yan. 'Di ba? Kasi kapag kaharap mo sa tagos hanggang buto yung tingin eh. Nakikita yung mga bali at lamat sa pagkatao mo na akala mo ikaw lang ang nakakaalam. Walang filter, walang pagbabalat kayo. Totoo yan. Kung may itinatago kang sikreto, siguradong manginginig ka sa takot kapag kaharap mo siya. Manginginig ka talaga? At ipinapaliwanag niya na yung mga nakikita niyang trahedya na mangyayari, inaalaw daw ng Diyos na mangyari yon para mapatunayan sa mga hindi naniniwala na totoo yung mensahe niya.
so kailangan pang may mangyari bago sila maniwala? Ang problema nga lang doon, kapag nangyari na yung sakuna, para maniwala ka, huli na ang lahat. Kaya yung mensahe niya lagi ay magsisi sa kasalanan, baguhin ang buhay Kristiyano, at patibayin ang pananampalataya, ngayon pa lang. So, meron siyang ganitong klaseng kapangyarihan. May cosmic X-ray vision siya. Isipin mo, gagamitin niya ito para pigilan ang mga malalaking digmaan o kaya ibunyag ang mga korupsyon ng mga malalaking leader ng gobyerno. O, yung mga global na issue sana? Tama, pero hindi eh. Ang nakakapukaw ng atensyon dito ay kung paano niya ginamit yung kapangyarihang ito para tignan ang isang napaka-ordinaryo at tila maliit na problema. Isang samahan sa pananalangin sa loob ng sarili niyang grupo. At diyan na pumapasok yung hawak nating audio recording niya na halos 1 oras ang haba. Nagsalita si Olalo doon gamit ang wikang Bisaya at may dahilan kung bakit Bisaya ang ginamit niya. Bakit daw? Kasi yung mga taong direktang naaagrabyado sa isyung ito ay mga Bisaya speakers din. Sa mismong recording, binanggit niya yung mga pangalan nila para walang kawala, para masorpresa sila talaga. Pinangalanan talaga niya. Oo, tinawag niya sina Paning, Agnes, Lingling at Libit. Ito yung mga taong tunay na naniniwala sa misyon niya pero hindi nila namamalayan na nagiging biktima na pala sila ng isang sistema sa loob mismo ng samahan nila. At nung pinapakinggan ko yung paliwanag niya dyan sa part na yan, dito na magiging sobrang interesado ang lahat eh. May ginamit siyang metapora na napakatalim. Ano yung sinabi niya? Sabi niya, itong grupong ito na bumubuo ng mahigit 10 tao, sila raw ay ginisa sa sariling mantika. Ayun, ginisa sa sariling mantika. Sikat na kasabihan yan sa atin. Sobrang sikat, pero ang nakakagulat dito, hindi lang ito basta hugot o kasabihan. May napakalinaw at napakasakit na mathematical computation kung paano sila ginigisa sa sarili nilang pera. At para maintindihan natin yung math na yan, kailangan nating pag-usapan yung itinayong negosyo ng isang miyembro na nangangalang Michelle Bulabos. Ipinakilala ni Michelle yung sistema sa grupo bilang isang paluwagan para raw makapag-ipon sila ng pondo para sa isang reunion. Okay, malinaw sa atin kung paano gumagana yung normal na paliwagan, di ba? Oo naman. 10 kayo, mag-aambag ng tig 5,000 bawat kinsenas. So may 50,000 na iikot. Ibibigay doon sa unang tao, tapos sa susunod na kinsenas, mag-aambag ulit, ibibigay sa pangalawang tao. Paikot lang, walang labis, walang kulang. Ganyan nga yung tama. Teka muna, kung paluwagan talaga yan, bakit doon sa pag-recording ni Olalo, paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang interes? Sa isang normal na paluwagan, hindi ba dapat walang tubo? Disiplina lang sa pag-ipon yung point nun eh. Walang kumikita. Eksakto. At doon na nga nabuking ang lahat. Ibinunyag ni Olalo na hindi pala ito totokong paluwagan. Nagbabalat kayo lang ito bilang isang samahan para sa reunion pero ang totoo, isa itong negosyo sa pagpapautang. Negosyo talaga. Oo. Tinawag niya itong pot money system. At hindi lang basta pautang yan may kalakip itong 10% na interest. Pambihira. So, nag-iipon sila para sa reunion, pero para lumaki yung pondo, kailangan may umutang at magbayad ng 10% interest. Ang tanong dyan, sino naman ang uutang? Sila rin. Sila mismo. Sila mismo. Obligado ang bawat miyembro na mag-loan ng 5,000 pesos mula sa pondo nila at magbayad ng 10% interest doon. Ito yung unang malaking anomalya na idinetalye ni Olalo. Wait, i-process natin yan. Isipin mo yung sitwasyon mo bilang miyembro Nagpasok ka ng pera para sa pondo ninyo. Tapos, porsado kang utangin yung sarili mong pera para lang magbayad ka ng interest pabalik doon sa grupo. Dito na pumapasok yung sinabi mong ginisa sa sariling mantika. Binabayaran mo ng tubo yung sarili mong ipon. Nakakagalit iyon kapag inisip mo ng malalim eh. Kung ako yon, bakit ako magbabayad ng 500 pesos na interest para lang mahawakan pansamantala yung perang inambag ko naman talaga? Oo, napaka-illogical, di ba? Sobra. Pero teka lang.
Kung lahat sila pinipilit umutang at lahat sila nagbabayad ng 10% interest doon sa central fund nila, ibig sabihin napakabilis lumaki ng pondo. Mabilis talaga. Ang tanong ko, kapag oras na para partihin yung kinita ng pondo, kanino napupunta yung pera? At dyan na lumalabas yung pangalawang anomalya, yung tinatawag nating handler's cut o yung nakatagong porsyento. Sa normal na takbo ng usapan, kung nag-ambagan kayo at kumita yung pondo sa interes, hahatiin yon ng pantay-pantay, tama? Siyempre, pare-pareha kayong nag-ambag eh. Pero dito, si Michelle na siyang humahawak ng pera ay otomatikong kumukuha ng 2 share o 2%, habang yung ibang ordinaryong miyembro ay nakakakuha lamang ng 1%. 2 share agad sa kanya. Oo. At ang pinakamasakit pa rito, ayon kay Olalo, yung sobrang share ng handler ay direktang ibinabawas mula doon sa kikitain sana ng bawat miyembro. Grabe yun. Kinakaltasan pala sila ng patago. Hindi ba nila alam ito bago pa nagsimula yung paluwagan? Hindi nila alam, hindi nito napag-usapan nung umpisa, nalaman na lang ng iba nang mangyari na yung partihan. So pinilit kang umutang? Nagbayad ka ng mataas na interes sa sarili mong pera? Tapos nung oras na para ibalik sa iyo yung kinita ng pondong iyon, kulang pa dahil kumuha ng mas malaking parte yung tagahawak. Ang lalang, di ba? Parang ninakawan ka habang nakikitingin sa'yo eh. Pero wait, hindi pa pala dyan natatapos. Dahil nung sinusundan ko yung logic ni Olalo dito sa mga source documents natin, may na-realize pa siyang isang butas. Yung tinawag niyang pandaraya sa hatian. Ayo, ito yung nagpapakita ng pinakamatinding bias sa sistema nila. Kasi nga, pilitan ng pag-loan, di ba? Lahat pinipilit umutang ng 5,000 pesos. Pero alam mo ba kung magkano yung inutang ni Michelle na siyang humahawak ng pera? Magkano? 1,000 pesos lang. Teka, bakit 1,000 lang sa kanya pero sa iba 5,000? Dahil ayaw niyang magbayad ng malaking interes. Kung uutang siya ng 5,000, magbabayad siya ng 500 pesos na interes. Kung 1,000 lang yung uutangin niya, 100 pesos lang yung ibabayad niya sa pondo. Gusto niyang makatipid. Okay, gets ko na. Ang talino din eh, no? Pero hulaan ko kung anong nangyari sa dulo. Kung maliit lang yung inutang niya at maliit lang yung naiambag niyang interes sa pondo, nung naghahatian na ba ng kabuuang kinita, binigyan ba siya ng maliit na parte lang din? Siyempre hindi. Ang kinukuha niyang porsyento bilang kita ay nakabase pa rin dun sa original na capital share niya na 5,000 pesos. Lugi niya talaga yung mga kasama niya. Para kang kumain sa labas kasama ng mga kaibigan mo. Siya, umorder lang ng isang maliit na side salad. Ikaw, dahil pinipilit ka, umorder ka ng mahal na steak. Oo, tapos anong mangyayari sa bill? Nung dumating yung bill, pinilit niyang bayaran mo yung mas malaking parte. Pero nung may natirang sukli sa lamesa, bigla niyang kinuha ng pantay o mas malaki pa nga. Kasi daw pantay kayo ng inilapag sa simula. Eksaktong-eksakto yung analohiya mo. Walang kawala yung ordinaryong miyembro rito. Mathematically rigged talaga yung buong sistema para paboran lang yung humahawak ng pera. Rig talaga. At ang laking tanong na dapat nating sagutin dito, bakit nila ito pinayagan? Paano napapayag yung mga biktima sa isang sistemang ganito kalugi? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, dito pumapasok yung psikolohiya ng tinatawag nating affinity fraud. Affinity fraud? Paano iyon gumagana? Alam mo kapag nasa loob ka ng isang religious group o kahit anong close-knit na community, meron diyang halo effect. Iniisip mo, kababayan ko ito o kasama ko ito sa simbahan, sabay kaming nagdadarasal, hindi naman siguro ako lulukohin ito, di ba? Dahil pareho kayo ng pananampalataya, nagiging bulag ka sa mga red flag sa pera. Tama. Ibinababa mo yung depensa mo kasi nagtitiwala ka eh. Naiintindihan ko. Parang nakakahiya kasing humingi ng resibo o magtanong ng detalyadong breakdown dun sa taong kasabay mong sumamba kaninang umaga. Magmumukha kang walang tiwala sa kanya.
At sa tingin ko, dyan nagsisimula yung ugat ng problema na ibinunyag ni Olalo. Yung kawalan ng transparensya. Eksakto. Information asymmetry yung tawag dyan. Sa sitwasyong ito, si Michelle lang ang may hawak ng notebook. Siya lang nakakaalam kung magkano na talaga yung floating cash sa pondo, kung sino yung nakapagbayad na ng interes at kung sino yung hindi pa. Siya lang ang may control sa informasyon. Oo. At kapag walang malinaw na listahan na nakikita ng lahat ng miyembro, napakadali para sa humawak na gamitin yung pera ng personal. Pwede niyang ipautang sa iba sa mas malaking interes, tapos ibabalik niya sa pondo nang walang nakakaalam. Ang mga miyembro nananatiling bulag. At ito yung malinaw na nagpapaliwanag kung bakit kinailangan pang mangimasok ng isang taong tulad ni Olalo na may dalang mga propesiya mula sa itaas. Kasi para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, baka isipin mo, simple lang naman itong issue ng utangan eh. Pwedeng pag-usapan sa barangay, di ba? Oo, parang small claims court lang sana. Tama, bakit kailangan ng divine intervention? Pero sa konteksto ng grupong ito, may napakabigat na espiritual na bunga itong panglalamang nila. Ayon sa doktrina nila, yung unang rule nga ni Olalo ay libre ang lahat. Oo, yun yung core principle niya. Tapos malalaman niya na sa loob mismo ng grupo niya pinagkakakitaan ng may 10% interest ang sarili niyang mga mananampalataya. Para kay Olalo, isa itong mademonyong kalooban. Totoo yan. Hindi niya ito tinitingnan bilang isang simpleng financial dispute lang. Para sa kanya, ito ay isang malaking kasalanan na magdadala sa kanila sa impyerno. Dahil ginagamit nila yung pananampalataya para makapanlamang ng kapwa ay. Kaya pala siya nagsalita. Kaya siya nagsalita, hindi para manggulo, kundi para isalba sila. Ayaw ng Diyos na may nilalamangan na mananampalataya. At syempre, inaasahan na ni Olalo na magagalit yung mga nakikinabang sa pondong ito dahil nabuksing yung sikreto nila. Masakit mabulgar lalo na kung itinago mo ito sa mga mismong kaibigan mo. Siguradong may nagalit doon. Pero hindi lang siya basta ng call out, 'di ba? May inilatag din siyang solusyon ayon sa transcript natin. Hindi niya lang sinabing, masama kayo. May ginabay siyang paraan para ayusin ito. Oo, may inalok siyang napaka-practical na solusyon. Sabi niya, kailangan nilang magpatawag ng isang bukas na meeting, isang open forum. Kailangang ilatag sa mesa ang lahat ng record nila. Ide-declare lahat. Ide-declare lahat, bawat utang, bawat interes na pumasok at itatag yung malinaw na patakaran para sa lahat mula ngayon. Sa pamamagitan lang ng buong katapatan at pagiging transparent nila, maiiwasan yung pagkakasala at maiiwasan yung tuluyang pagkawasak ng community nila. Kaya, ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Nagsimula yung usapan natin sa mga dakilang propesiya, mga x-ray vision ng kaluluwa, at mga himala sa panggamot. Pero napunta tayo sa pagbubunyag ng isang simpleng paluwagan na baluktot yung sistema. Ang layo ng tinalon, no? Sobra. Pero ang kwentong ito ay isang napakalinaw na patunay na kahit sa loob ng mga grupong may malalim na pananampalataya, ang pera ay maaring sumira sa relasyon kung walang malinaw na listahan at katapatan. Yung tiwala na nakabatay sa pagkakaibigan o pagiging magkapanampalataya, hindi iyon pamalit sa transparency. Ikinig sa atin ngayon, may direkta itong aplikasyon sa buhay mo. Kasali ka man sa isang paluwagan sa opisina o pondo sa asosyasyon ninyo o kahit ikaw lang yung treasurer ng barkada kapag may out-of-town trip kayo. Mahirap maging treasurer. Sobra. Kaya ang paglalatag ng malinaw at pinagkasunduang patakaran mula pa lang sa unang araw ay nagliligtas ng mga pagkakaibigan. Ang paghingi ng resibo at pagiging transparent ay hindi senyales ng kawalan ng tiwala. Ito ay mismong proteksyon para sa inyong samahan, lalo na para dun sa taong humawak ng pera. Napakatotoo niyan. Minsan nakakahiya kasing magmukhang maarte sa pera kapag kaibigan mo yung kausap mo. Pero tulad ng nakita natin sa kwento ni Olalo, kapag nagkaipitan na, yung hiya na iyon ang nagiging mitya ng mas malaking awayan. Nakakasira talaga ng relasyon. At ito ay naglalagusan sa mahalagang tanong.
At ito yung isang bagay na gusto kong pag-isipan mo pagkatapos ng ating malalim na talakayan ngayon. Nakita natin na ayon sa mga doktrina nila, kinailangan pang mamagitan ng mismong tagapaghatid ng mensahe ng kalangitan at magsagawa ng isang banal na audit para lang maisaayos ang isang simpleng paliwagan ng magkakaibigan. Isang literal na divine intervention para sa utang. Eksakto. At kung titingnan natin ito sa mas malawak na pananaw, ano ang sinasabi nito tungkol sa likas na kahinaan nating mga tao pagdating sa tukso ng salapi? Kung ang mismong mga taong ang buhay ay umiikot sa pananampalataya, ay kayang maglamangan ng palihim para lang sa ilang porsyentong interes. Gaano nga ba talaga kaligtas ang mga informal na kasunduan mo sa sarili mong mga kaibigan? Iiwan namin sa iyo ang ideyang yan upang pagnilayan.